So, sa video natin for today mga Lodi Cakes ay pag-uusapan natin yung trading spread tsaka yung fee. So, dahil sobrang dali, sobrang bilis na nating maka-access sa trading world mga Lodi Cakes, ay meron pa rin itong kapalit, no? So, nagbabayad tayo ng fee sa mga broker or exchange na ginagamit natin kapalit ng kanilang service. So, unang-una mga Lods, makikita natin yung word na spread, no? Lagi natin ito maririnig. So, ang spread is yung difference between ask and bid price, no? So, typically, na-express siya in pips. Okay? So, dito sa picture na to nakikita nyo sa baba, makikita nyo, meron tayong bid and ask. No? Ayan, no? Meron bid sa left natin, tapos ask dito sa right natin. So, lahat na nakikita nyo price dito, itong mga yan yung bid price, tapos ito yung ask price. Ito nandito. Okay? Tapos kung makikita nyo dito sa baba ng mga pairs, meron tayong makikitang spread. So, itong Bitcoin USD, yung spread niya is 2,500. Yung Litecoin is 60. Tapos yung Euro USD is 24 and so on, no? So, dito sa spread mga Lodi Cakes, malalaman natin kung yung isang pair ba ay isang volatile o hindi. The more na mataas ang spread natin mga Lods, the more volatile yung market. So, paano ba nakakalculate itong spread, no? So, for example, itong Euro USD dito sa baba. Kung itong Euro USD, naka-quote siya ng, sabihin natin, bid price niya nakalagay dito is 1.11501. No, yun yung bid price niya. Tapos yung ask price niya is 1.11525. No? So, ibig sabihin, kapag minus nyo yung dalawa, itong bid and ask, kapag nag-minus kayo, which is ito, makita nyo dito, ang sagot ay 0.00024 or 24 pips. So, 24 pips yung lawak ng Euro USD sa ask and bid price. So, paano na-apply yung spread sa pagtatrade natin? So, for example, mga Lodi Cakes, bibili tayo ng Euro USD. So, yung starting price natin will base on ask price. Pero yung value niya or yung market price will be based on bid price. So, for example, sabihin natin, bibili tayo ng Euro USD, kapag nag-long position tayo or magbabuy tayo, itong ask price na 1.1152, yan ang magiging base price natin. So, pag bumili tayo, so kung magma-market execution tayo, then, pagka-open ng price mga Lods, ang entry price natin will be 1.11525. Okay, so yan ang magiging entry price natin. Okay? Pero, yung mark price o yung market price natin na magbe-base para sa P&L natin kung kumikita ba tayo o hindi will be the bid price, which is ito. No? So, ano ibig sabihin nun? Kung bumili tayo, tas ito yung entry price natin, tapos, at the same time, yung price ng market is, ito, kung ano yung bid price, nakalagay is 1,150, no? 1.11501. Then, ibig sabihin, tayo ay bumili sa taas ng market price. Gets nyo? So, meaning, kapasok nyo sa market, automatic negative 24 pips na kayo. No? So, bakit nangyayari ito? Bakit negative kagad? Bakit hindi ito mismong 11501 para hindi negative? Kasi itong spread na ito mga Lodi Cakes, ito yung most of the time binabayaran natin sa mga broker. Okay? So, ito yung way of payment natin sa kanila for their service. Okay? Kasi yung spread sa forex and financial market, itong nakalagay sa baba, ay sila yung mga small fee na binabayaran natin kapag nagbabuy and sell tayo ng currency. So, ang dahilan kung bakit merong fee, ito yung para bayaran natin yung broker para sa service nila at to cover the cost and risk. Kasi every time na bumibili tayo mga Lods, na nag-execute tayo ng position is naka-open mismo sa market through our broker. So, para maiwasan yung mga risk factor, yung mga sudden price change, yung kasi sa market, every second gumagalaw to, depende sa volatility. Kapag sobrang bilis ng market or sobrang bilis ng pagpalit ng price ng market, so ito yung magiging maintenance cost sa pag-open ng position natin. Okay? So, that's why meron tayong spread na tinatawag. Same thing din kapag mag-short tayo. So, ito, magbabuy tayo, no? Makikita nyo dito yung blue, yan yung profit, yung red, yun yung negative. So, kung mag-short tayo, kabaliktaran, no? So, ayan, short. So, kung mag-short naman tayo, ang magiging base price natin will be bid price naman, which is
kung sabihin natin mag-short tayo ng Euro USD, ito yung magiging entry price natin once market execution tayo. So, magiging entry price natin, copy ko lang to, no? So, magiging entry price natin is yung 11501. Okay, yan yung magiging entry price natin dito. Ang market na pagbabasehan nila will be the ask price, which is itong 1.11525. Okay? So, meaning nasaan to? Nasa taas siya ng 11501, di ba? Mas mataas to. So, basically, negative 24 pips na kagad tayo. Ka-open natin na short position. So, ganun nag-work yung market, mga Lodi Cakes, no? Yan yung tinatawag nating spread. So, dito, mas mataas yung trading volume natin sa isang currency pair, mas mababa yung spread natin. So, dahilan kung bakit ganun is, marami kasing liquidity sa pairs na yun kapag mataas yung trading volume. So, the more na mababa yung liquidity or konti lang yung umiikot na pera sa market na yon, sa isang pair na yon, then mas mataas yung spread. Okay, kasi konti lang yung nagba-buy and sell sa mga oras na yon. So, ang nangyayari is yung spread, lalawak siya. Pero hindi ganito yung laging scenario, mga Lodi Cakes, na just because mataas yung trading volume, maliit yung spread. So, meron pa ding mga matataas yung spread. Depende siya sa price ng isang asset. So, for example, itong Bitcoin, dahil yung price na pinagbibilhan natin is nasa 7,000 na, no, based on this picture, then, yung spread natin is magiging mas mataas. Kapag mataas yung price tapos mabilis din yung galawan niya, yung trading volume mabilis, then kakailanganin ng broker ng mas malaking fee pang protekta sa price sudden change. Kasi alam naman natin na yung Bitcoin sobrang bilis ng galaw niyan compare sa forex market. Kaya nagre-require sila ng mas mataas na spread para mas ma-cover up yung mga cost and yung risk. So, itong spread ay nakabase siya sa broker, no? So, merong mga brokers na nag-o-offer ng mga competitive spreads, no? Na yung iba mas binababaan nila yung spreads nila para mas maraming traders ang pumasok sa kanila. Meron din mga other broker na hindi sila magbibigay or no commission trading na tinatawag, pero mas malaki yung spread nila. So, ipagpili ng broker, mga Lodi Cakes, depende pa rin yan sa kung anong klaseng trader ka o ano yung mga strategy na ginagamit mo. Next is yung funding fee or yung swap fee. So, ito hindi na natin masyadong pag-uusapan or yung paka-detail yung about dito. Pero, ang funding fee and swap fee, ito yung china-charge sa atin kapag nag-hold tayo ng position. Okay? Kasi may mga trader na nag-hold ng position for 1 week, kundi 1 week, mga 1 month, yung iba nga 1 year, diba? Nag-hold sila. So, dito sa funding fee and swap fee, hindi lang naman nagbabayad ka dito. Minsan, yung broker yung nagbabayad sa'yo. Yan. So, basically, yung funding fee, mga Lods, no, kapag mas mataas yung future price compare sa spot price, then, magiging positive yung funding rate nun. Kapag positive yung funding rate, kapag naka-long position ka, magbabayad ka ng funding fee sa mga shorts. Pero, kung naka-long position ka tapos negative yung funding rate, yung short yung magbabayad ng funding fee sa mga nakalong. Okay? So, baliktaran lang yan. Kung naka-short ka naman, tas positive yung funding rate, then ikaw yung magbabayad. Okay? So, the reason why pinag-uusapan natin itong funding fee and swap fee, para aware tayo na the more na hino-hold natin yung positions natin overnight, the more na may tendency na magbayad tayo ng fee. So, usually yung fee na-apply siya at the end of trading day. Usually around 5 p.m. New York time or EST. No? So, automatically nag-add na siya or nagde-deduct na siya sa trading account natin. Makikita na lang natin na mayroon na tayong minus dun sa commission or dun sa MetaTrader 4, makikita natin siya as swap fee. So, pag nakita nyo naka-negative, it means na minus na yung fee sa account nyo. Pero pag nakita nyo walang negative, like positive siya, then it means in-add nila yung credit sa trading account nyo. Okay? Pero dito sa strategy na ituturo ko sa inyo sa course na to, hindi tayo mag-worry dito sa funding fee and swap fee. Malalaman nyo yan pag nagsimula na tayo sa strategy course natin.